Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. So, tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. Ayan. Hala, pasensya na. Ang lakas naman ng busina. Pasensya na po kung narinig ninyo yon. Five of Winter. Ayan, paunang mensahe ninyo. So, maaring meron ditong merong competition, no? Ang iba sa inyo dito. Or baka meron kayong yung parang nag-aagawan, no? Nakikita ko dito parang nag-aagawan, no? So, pwedeng posisyon ito sa trabaho na pwedeng pinag-aagawan ninyo at ng kung sino man. So, maaring may rivalry dito na nagaganap. So, most likely, trabaho, no? Or pwedeng pwedeng work-related, career-related, yung gano'n, ang pinag-aagawan ninyo. So, what else? We have Magician. Wow. So, number 1 is a new beginning energy. At nakataas na yung hoof, no? Yung paa ng pony. So, handa na siyang tumakbo ng mabilis. And it feels like to me na magmamadali na kayo rito, na mag-take action towards whatever it is that you want to manifest sa buhay ninyo. Kasi pwedeng na-recognize nyo na yung mga opportunities around you sa ngayon na ito'y makakatulong na, no, sa inyo. Na ito'y makakatulong na sa inyo para ma-achieve ninyo ng mabilis kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve dito. Kasi pwedeng nakita nyo na yung resources, nandiyan na, yung mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. 'Di ba? Maaring nandiyan dyan na yung circumstances, maybe tumatiming na, 'di ba? Kaya maaring recognize ninyo na yan na eto na, this is the right timing na para magsimula ka ng mag-take action, no? So, good luck sa iyo. We have Ace of Spring, another new beginning energy, no? So, probably, no, may opportunity na talaga rito to start a new career, a new venture, a new endeavor, a new job, no? So, nandito na yung wonderful opportunity. So, why not? 'Di ba? Take advantage mo na yan. So, it might come by surprise. So, kaya mas exciting ito para sa'yo. Kasi maaaring hindi mo sukat akalain na bigla na lang susulpot ang ganitong oportunidad, 'di ba? Kaya ngayon na nandito na, you are recognizing that opportunity, kaya hala, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa. You're going to grab that opportunity at there is full of excitement and passion dito ako napipick up para sa iyo. What else? We have Two of Summer. Ayan. So, hindi kayo nag-iisa siguro dyan sa kung ano man ang sisimulan ninyong bagong trabaho or bagong career path na tatahakin ninyo, you are not alone. No? Hindi kayo dyan nag-iisa, so which is really good kasi pwedeng mayroong kayong makakapartner. Mayroong susuporta sa'yo or pwedeng may ka-collaboration ka dyan, no? Kaya, you can ensure na magiging relax kayo, 'di ba? Kasi you have that support energy dito, no? Na nandiyan dyan para tulungan ka. So, napakaganda. Two of Summer also is about partnership, no? In love. Kaya pwedeng meron ditong papasok sa love and romantic relationship. Pwedeng meron maliligaw, no? If you are still single, baka meron maliligaw sa'yo. Or baka meron ka ng kaligawan sa ngayon na pwedeng mauwi na sa love and romantic relationship, no? So, falling in love talaga sa ngayon. Love is in the air, kumbaga, no? So, napakaganda. What else? We have Four of Winter. Ayan, pagod na, no? Si Scorpio. So, siguro, since this is a new beginning energy, new beginning, baka kailangan mo munang magpahinga ka muna, no? Siguro nagagaling ka din sa stressful situation. This one is a stressful situation. So, maaring galing ka sa sobrang pagka-busy, no? And before you start on a new beginning, bago ka magsimula, no, on this new endeavor, new ventures, pahinga ka muna, no? Maaring ito yung advice sa inyo sa ngayon ng spirit, na magpahinga ka muna, gather your strength, 'di ba? Para nang sa gayon, malakas ang inyong pangangatawan, healthy kayo, and makakapag-relax muna yung katawan at isipan ninyo.
Okay? Maaari din na ang iba sa inyo rito, aside from being tired, aside from being parang exhausted kayo physically, baka meron din kayong desisyon na kailangan gawin sa ngayon. Kaya kailangan din ninyo muna na magpahinga para makapag-isip kayo ng mabuti. 'Di ba? Kasi kung lagi kayong busy, lagi kayong may ginagawa, of course, yung isip ninyo busy din. So, papaano nyo pa isisingit, no, yung pagdedesisyon? No? Lalong-lalo na kung ang decision making na kinakaharap ninyo is a big decision. Diba? Kaya kailangan ninyo muna na magpahinga din muna kayo at nang makapag-isip ng maayos, ng mabuti. Diba? You can also engage in prayer, meditation, yung ganon, para na makafocus kayo ng maayos. Okay? What else? We have 5 of summer. Ayan. So, meron tayong dalawang 5, no? So, this is synchronicity. Meron tayong number 55. Okay? So, number 5 resonates with change. Kaya, ibig sabihin nito, since meron tayong 55, mas doble yung energy ng pagbabago. Kaya, expect some change. No, mag-expect kayo ng mga pagbabago or malaking pagbabago sa ibang parte ng buhay ninyo, no? So 5 of summer, this is siguro nanggagaling kayo sa sitwasyon na medyo nahirapan kayo, 'di ba? Baka may frustration, baka nagkaroon dito ng mga panghihinayang, baka merong mga opportunity kayo in the past na talagang na overlook ninyo or hindi ninyo napansin at lumagpas ito sa iyo, 'di ba? It slipped away from you. Pero ngayon, sinasabi sa inyo rito na there is something better for you. No? Kung hindi napunta sa iyo ang mga bagay na 'yon, mga oportunidad na 'yon, huwag kayong manghinayang, huwag kayong malungkot. Ibig sabihin nun, hindi yung para sa iyo. And the divine is preparing something better than that para sa iyo. Kasi ganun talaga, 'di ba? Kung hindi para sa iyo, kung hindi ukol, hindi bubukol, 'di ba? At ibig sabihin nun, hindi yung para sa iyo. Hindi yun ang makakabuti para sa iyo. Kasi ang universe, naghahanda yan ng mga bagay na para sa atin, na kung ano yung makakabuti para sa atin, makakapagpasaya sa atin. Pero the fact na siguro may lumagpas na opportunity, it's simply because it's not meant for you. Kaya hindi mo dapat na ikalungkot ito. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.